ang ating text, mga kapatid. Hallelujah, makibuklat po tayo ng ating pong mga Bible sa aklat po ng Mateo. Mateo chapter 15. Ayan. Alam na po natin ito. Sasariwain natin yung kwento na ito. Marami po tayong mapupulot na aral, motivation sa ating pong paglilingkod sa kwento na ito. Amen. So ayan, nandyan na po ba kayo mga kapatid? Aklat ng Mateo chapter 15. Amen. Verse 21 hanggang 28. Ayan, babasahin ko po mga kapatid. Umalis doon, dito sa verse 21, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Verse 22, isang Kananenya na nakatira doon ang lumapit sa kanya at sumigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Verse 24, sumagot si Jesus sa mga naliligaw na mga tupa o naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugot. Verse 25, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Verse 27, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Tugon ng babae. Verse 28, dito tayo matatapos. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanya pong mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patnubay ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat po ngayong gabi sa napakalaking pribilehiyo po, Panginoon, na kung saan narito po kami sa isang platform, Father God, na kung saan malaya po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyong harapan. Malaya kaming nananalang. Malaya kaming naglilingkod sa iyo, Panginoon. O Diyos, dalangin ko po. Samahan mo po kami ngayong gabi. At hayaan mo po, Panginoon, na patuloy ka naming maitaas sa amin pong mga buhay. Hayaan mo pong mabigyan ka namin ng parangal sa amin pong buhay ngayong gabi, Father. At dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang magsalita ngayong gabi. Ikaw ang siyang mangusap ngayong gabi. At dalangin kong itago mo po ako lagi, Panginoon, sa iyong likuran. Na upang ikaw ang siyang makita, Panginoon. Ikaw ang siyang maobserbahan, Father. Ikaw, Panginoon, ang siyang maranasan at magrema sa puso ng lahat ng makikinig, Father God. At hindi po ang aking kahinaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po na silyuhan mo po, Panginoon, ng tagumpay at patuloy pong pagtatagumpay ang gawain mo sa oras na ito, Father. Salamat po ng maraming. Ibinabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri sa salamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Dito po sa ating pong teksto, mayroon pong isang babaeng Kananenya, no? Itong babaeng Kananenya, mayroon po siyang problema.
Ang problema niya po ay ang kanyang anak na babae ay may karamdaman. Ang karamdaman ng kanyang anak, siya po'y pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Sa kanilang panahon, mga kapatid, kapag sinabing pinahihirapang lubha, yung bang sinasaniban, sinasapian, yung bang sinaniban ng masamang espiritu or diablo. Ang pagsanib ng masamang espiritu po kasi, sinasaktan niya yung sarili niya. Alam niyo yung gano'n. Binubugbog niya yung sarili. Sinusugatan niya yung sarili. Ganyan po ang isang tao na siya ay pinahihirapang lubha po, ng diablo, ng masamang espiritu. At itong babaeng Kananinya na ito, yung nanay, siyempre problemado. Problemado siya. At during that time, ang ating Panginoong Jesucristo po, ang kanyang mission ay hindi doon sa mga Kananeo. Ang mission ng Panginoon po sa mga Hudyo, sa mga Israelites, sa mga bayan ng Diyos. Po ba? Yun yung kanyang mission. Po. At ang ating Panginoong Jesucristo sa panahon na yan, bantog na po. Na ang ating Panginoong Jesucristo ay gumagawa ng mga makapangyarihang bagay. Katulad ng pagpapagaling, pagbuhay ng patay, pagbabago ng buhay, sa mga turo niya, turo ng ating Panginoon. Kaya marami na po, no? Bantog na po ang Panginoon sa panahon na yan. Kilala na po ang Panginoon sa panahon na yan. Na siya po ay gumagawa ng himala. Po, siya po ay gumagawa ng himala. Kaya, itong babaeng Kananinya na ito, nung nandoon ang Panginoon, no, sa pagitan ng Tiro at Sidon, na sila'y naglalakbay kasama ang kanyang mga alagad. No po, ang babaeng Kananinya na ito, nag-umpisa pong lumapit. Kaya gusto ko pong mangaral, gusto ko pong lagyan ng ating topic. Gusto ko pong mangusap sa topic na a faith that won't give up. A faith that won't give up, no? Yung pananampalatayang hindi susuko. Pananampalatayang hindi sumusuko. Pag sinabi po natin a faith that won't give up, no po, ito po'y pananampalataya na walang inuurungan. Ito po'y maglilingkod ng walang anumang kondisyon. Kapag sinabi mo kasing pananampalatayang hindi susuko, walang kondisyon. Amen. Hallelujah. Itong babaeng Kananinya na ito, mga kapatid, pansinin natin, no? Yung kanya pong start ng kanyang faith sa Panginoon. No po? Dito sa babaeng Kananinya na ito, may karamdaman ng kanyang anak. Di po ba? Kailangan niya ang kagalingan ng kanyang anak. Di po ba? Ngayon, sa paglapit niya sa Panginoon, nung nakita niya ang Panginoon, nung lumapit sa kanya, lumapit ang babaeng Kananinya na ito sa Panginoon. Dahil kilala na ang ating Panginoon sa panahon na ito. Sabi ng babaeng Kananinya, Panginoon, tulungan mo po ako. Anak ni David, Panginoon, tulungan mo po ako. Ang aking anak na babae ay may karamdaman. Ang aking anak na babae inaalihan ng masamang espiritu. Pagalingin mo po siya. Tulungan mo po ako. Pero ang ating Panginoon, tinitigan lang ang babae. Hindi humimik eh. Sabi ng Bible, hindi umimik ang ating Panginoon. At sabi ng mga Bible scholar na tinitigan lang ang babaeng Kananinya mula ulo hanggang panaginip. No po. Tingnan niyo yung senaryo. No po. At
nung iniwanan na siya ng ating Panginoon, lumapit ulit ang babae. Hinarang niya ulit at lumuhod ang babaeng Kanaaney niya ito sa harapan ng Panginoon. At anong sabi ng mga alagad? Paalisin niyo siya. Magulo siya. Sabi ng mga alagad sa Panginoon, paalisin niyo siya. Magulo siya. Makulit siya. Sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon, hindi ako isinugo. No? Hindi ako isinugo para sa iyo. Parang ganun eh. Diba? Hallelujah. Pansinin natin mga kapatid. Ano? Ang sabi dito, sa verse 24, sa mga naligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Yun yung pangalawang sagot ng ating Panginoon. Pero mayroon ng discouragement. Sabi ng mga alagad, paalisin niyo siya. Paalisin niyo siya, Panginoon. Magulo siya sa pupunta natin. Di ba? Hallelujah. At iniwanan ulit ang babaeng Kanaaney. Itong babaeng Kanaaney niya ulit na ito dahil sa pananampalatayang hindi sumusuko. No? Dahil sa pananampalataya na hindi sumusuko. Hallelujah. Hinabol niya ulit ang Panginoon sa pangatlong pagkakataon. Lumuhod siya ulit, naglupasay siya. Panginoon, tulungan mo po ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Pero anong sagot ulit ng ating Panginoon? Hallelujah. Lalong lumalim yung challenge. Anong sabi ng Panginoon sa babaeng Kanaaney? No? Hindi ko pwedeng ibigay ang pagkain sa mga aso. Hindi ko pwedeng ibigay, sabi ng Panginoon. Basahin natin. Sa verse 25, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hindi pwedeng ibigay ang pagkain. Parang alam niyo po yung challenge ng babaeng Kanaaney na parang itinuring ng Panginoon siya ay aso. Amen? Hallelujah. Pero dito sa pinaka verse sa 28, na ang sabi po dito, at sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, malaki ang iyong pananampalataya, mangyari ang hinihingi mo at noon di gumaling. Sa senaryong ito, mga kapatid, yung faith that won't give up, yung pananampalatayang hindi sumusuko. Itong babaeng Kanaaney na ito, mga kapatid, no, may kailangan siya sa Panginoon. Bakit niya nakayanan yung challenge na kanyang hinarap? Napakasimple, pero kung sa actual po yun, baka unang pagsubok lang. No? Unang character lang na makita. Baka, ano ba yan? Di ba? Hallelujah. Naranasan nyo na po ba yung pag lumapit ka? Di ba? Hindi ka na nga pinansin, inismirang ka pa. Diba? Minsan sa church, hindi ka lang nakamayan. Maraming ganun eh. Hindi lang nakamayan, hindi lang napansin, hindi lang na-appreciate yung ginawa niya, hindi lang na-appreciate yung pastor, yung kanyang alam niyo yon, ginagawa sa church, either ganon. Hindi lang nakamayan, hindi lang na-welcome, ganon. Tampo na. Di ba? Hallelujah. Dito po mga kapatid, itong senaryo na ito, no po, masasabi kong parang prayer ito, na actual. Tayo po kasi, pag nagpipray tayo, pag lumuhod tayo, nagpipray tayo sa panahon natin, hindi naman natin nakikita si Lord actually.
Amen? Pag nakaluhod tayo, ano ang ating pinangahawakan? Yung presence ng Panginoon. Yung presence niya. Tayo nagsasabi ng ating mga request, ng ating mga prayer request, sinasabi lang natin na sinasabi, hindi natin nakikita yung actual na katugunan ng Panginoon. Sino po dito ang kanyang panalangin, request, prayer request, umabot na ng halos 5 taon until na wala? Di po ba? Amen? Hallelujah. Itong babaeng Canaanites na ito, nung siya'y lumuhod, nakamayan niya ang Panginoon, actual, nakita niya ng mukha ang Panginoon. At kung papaano rin siya tugunin ng Panginoon. Nung sinabi ng babaeng Canaanita na ito, Panginoon, tulungan mo po ako. Aking anak na babae, inaalihan ng kasamang espiritu, Panginoon, pagalingin mo po siya. Pero, tinitigan lang ng Panginoon, babae, din umalis. Sa atin kaya, pag nangyari, amen, yung faith ba natin ay hindi susuko? Amen? Dito mga kapatid, may napansin ako sa babaeng Canaanita na ito, yung kanyang puso. Yung laman ng puso ng babaeng Canaanita. Mayroon po siyang tatlong uri ng puso mayroon ang babaeng Canaanita. Kung paano niya nakayanan yung challenge ng Panginoon sa kanya. Naniniwala ko ito'y challenge ng Panginoon. Panginoon naman kasi hindi tumatanggi. Pero yung senaryo ng kanyang paglapit, yung senaryo ng paglapit ng babaeng Canaanita at yung katugunan ng Panginoon sa kanya, parang walang pag-asa na siya isasagutin. Sa dulo nga, hindi pwede, sabi ng Panginoon, hindi pwede. Talagang hindi pwede. Di ba? Una pa lang, hindi nga niya inimikan. Inismiran lang, lumayas, Panginoon. Si babaeng Canaanita nagpumilit. Di ba? Nagpumilit siya. Hinarang ulit ang Panginoon. Sabi ng mga alagad, palisin niyo siya. Sabi naman ng Panginoon, hindi pwedeng ibigay. Di ba? Hindi pwede. Sabi niya, hindi ako para sa iyo. And then, umalis ulit ang Panginoon. Itong babaeng Canaanita ulit, hinahabol niya ulit ang Panginoon. Naglupasay ulit. Pinakamatindi, hindi pwedeng ibigay ang pagkain sa mga aso. Di ba? Hallelujah. Amen. Sa senaryo ng buhay natin, nangyayari po ba ito? Yung challenge na ito. Nangyayari po ba yung challenge? Alam nyo, as a pastor, ako po ay nag-Bible school din. At during sa actual ng pagpapastor, pag-handle ng church at ng tao, ng mga character ng mga tao. Nakita ko na kahit edukadong tao ka, kahit anong antas ng edukasyon na mayroon ka, kahit anong level ng buhay na mayroon ka, kung matampuhin ka, walang mangyayari. Yes, walang edukado sa taong matampuhin. Walang may pinag-aralan, walang mayaman sa taong matampuhin. Kapag umiral yung tampo, umiral yung sama ng loob, umiral yung galit, umiral yung istambol, umiral yung hinanakit, umiral lahat. Sama ng ugali niyan, ayaw ko na dyan. At ang pinakamatindi rito, kapag alam mong tama yung hinihingi mo, alam mong nasa katwiran ka, sabi nga, ipaglaban. Diba? Kapag ikaw ay nasa katwiran, ikaw ay tama talaga yung hinihingi mo, tama talaga yung inilalapit mo, tama talaga yung sitwasyon mo, tama talaga. No? Hallelujah. Tapos natanggihan kang ganon, naismiran ka, napahiya ka, diba? Ay, grabe talaga. Hahanap talaga ako ng ibang church. Wow, may minsan ganon eh. I'm sorry to say this. Pero itong babaeng Canaanita, mga kapatid, inismiran siya ng Panginoon eh. Hindi siya inimikan eh. Wala eh, hindi siya inimikan. Ikaw, pag alimbawa, for example, tayo, magpipray tayo, luhod tayo, nakikita natin ang Panginoon. Panginoon, gusto ko ito eh. Ayaw ko, sabi ng Panginoon. Hindi yan.
Suri na Lord. Di ba? Di ba? May isang ganon. Amen? Pero sa atin kasi ang kaibahan dito sa atin eh. Nagpipray tayo, may hinihingi tayo, di ba? Mga prayer request, hindi natin nakikita ang kanyang katulunan. Sa nalalaman na natin, matagal na Lord yung prayer. Pero itong babaeng ka na amen, isunod siya ng Panginoon. At umalis. Siguro pag tayo yun, sama naman nun, talagang ugali ng gano'n, di ba? Isang gano'n. Hallelujah. Dito mga kapatid, no, gusto ko pong i-expose yung 3 kinds of heart para yung ating pananampalataya ay masasabi natin kapag yung 3 heart na ito, 3 kinds of heart, yung 3 puso na ito na mayroon ang babaeng tananin, masasabi natin ang pananampalataya niya ay talagang hindi matitinag, hindi makilos ng kahit anong sitwasyon. Amen. Hallelujah. Hindi makilos ng kahit anong pagkakataon na trials and problem. Hallelujah. Minsan kasi, alam nyo, no? Minsan kasi, yung buhay natin, minsan nilalagay talaga ni Lord sa trials, sa pagsubok. Naranasan ko po during pandemic, bago mag-start ang pandemic, mga kapatid. Ang init namin mag-asawa sa trabaho sa Panginoon. Actually, ako po bago mag-pandemic, 2014 and 2018, nasa motorcycle industry po ako. Sa mga pautangan ng mga motor, mga China brand na lang. Pero okay yung trabaho ko doon kasi sales and collection po ako. Ako po yung naranasan ko po biyaya ni Lord, provision ni Lord na humandle ng isang branch. Po, pag bagong branch, inahandle lang. Pero dumating yung time from 2014 to 2018, nahang ako sa ministry. At gusto ko talaga yung may ministry. Pero dahil naaagaw at kinukuha ng trabaho ang linggo, every Sunday may trabaho, may pasok, may trabaho, hindi ako nakakapag-church. Nalulungkot ako kahit may trabaho. Yes, nalulungkot po ako kahit ako yung may trabaho. Kung ang linggo naman ang kapalit ay trabaho, hindi ako makapag-church. Nag-decide ako ng 2018, mag-resign na lang ako. Nakikita ko yung mga anak ko maliliit. Pero hindi ako masaya eh. Hindi ako masaya na every Sunday, wala ako sa church. Hindi ako nakakapag-church dahil sa trabaho. Naaagaw at nasasakal ako ng trabaho. At kapag iniwanan ko naman ang trabaho ko, kawawa yung mga anak. Pero alam niyo po ang ang wisdom ni Lord sa akin, mag-business na lang. Magtinda-tinda na lang. Okay lang sa akin. Tinda-tinda na lang ako kung ano yung maibenta ko dyan, maitinda ko dyan na product. Hindi sa akin. Basta nakikita ko na every Sunday nandoon kami sa church. Yun ang naging puso ko. Hindi yung ganun ang ginawa ko, Lord, bahala ka. Hawakan mo ako. Ang expected ko nung una, magaan lang ang buhay sa desisyon. Abay, 2020, 2020, na-diagnose si Mrs. na may brain tumor at hydrocephalus. Lumaki yung tumor. Bigla ang gano'n. Hallelujah. During pandemic, lockdown doon, lockdown dito, ang hirap pumunta ng hospital. At nung nagkaroon siya ng first operation, na bedridden na siya ng tuluyan. Hallelujah. Nabenta ko lahat. Bahay, yung napundar ko namin, ng pagtatrabaho namin, ng almost 15 years, nabenta namin. Wala na talaga akong makitang maibibenta ko. Hallelujah. Sabi ko, Panginoon, hanggang kailan yung buhay? Hanggang kailan yung problema? Sabi ko, kasi yung doktor nung nagsabi sa akin, aabot ng almost 5 times na operation. Sabi, wala na akong magastos. Hallelujah. Sabi ko, Lord, maiintindihan mo naman yung damdamin eh. Kung nasa gitna ka na, naranasan nyo na po yung, nasa gitna ka na nga ng problema at suliranin, nakikita mo may paparating na problema. No? Nariyan na yung problema, may problema ka na, may paparating, nakikita mo ulit.
Sunod-sunod. Halos daganan ka ng problema. Anong gagawin mo ngayon? Lord, tapusin mo na ito, Panginoon. Minsan aabot pa ng 4 na taon ito, yung problema na ito. Sabi kong ganun noon, sabi ko, Lord, tapusin mo na. Tapusin mo na yung problema. Alam niyo yung damdamin na ganun. Halos luha talaga ako. Sabi ko, Lord, pero Panginoon, kung hindi mo tatapusin yung problema namin na ito, kung hindi mo tatapusin yung problema ko, Panginoon, palakasin mo. Hallelujah. Sa gitna ng problema at suliranin during pandemic, grabe, naranasan namin 3 beses kaming kinurdon. Palakasin mo po ako, Panginoon. Salamat sa Lord. No? Dahil sa gitna ng problema at challenge, trials na ating nararanas, pinalalakas tayo. Hindi siya papayag, sabi nga, no? Binigyan tayo ng problema, kaya na. Hindi tayo bibigyan ng problema na hindi natin kaya. Amen? Kaya kung tayo dumadanas ng problema, challenge sa pagsubok, kaya natin yan. Amen? Dahil mayroon tayong pananampalatayang hindi matinag, hindi magalaw-galaw, alam niyo yun, hindi kayang patiklupin. Hindi tayo dapat kayang patiklupin ng mga pagsubok at suliranin. Lagi natin sabihin, Panginoon, palakasin mo po ako sa gitna. Amen. Hallelujah. Itong babaeng Kananin niya, balik tayo. Salamat sa Lord. Ngayon, okay na kami. Balik normal na yung buhay. Yung gano'n. Hallelujah. Pag naiisip ko yung mga problema na dumating, na nangyari sa amin, yun ang nagpapalakas sa aming mag-asawa. Na sabi ko, Lord, yung napagdaanan namin sa problema na maliit lang, di ba? Hallelujah. God is good all the time. Amen? Dito mga kapatid, balik tayo sa babaeng Kananin. Yung pag-usapan natin. Itong babaeng Kananin niya, hallelujah, mayroon po siyang 3 uri ng damdamin. Mayroon po siyang 3 uri ng puso niya. Amen. Una, nadamdamin na mayroon ang babaeng Kananin niya na ito. Lahat tayo mayroon nito. No po? Nung ang kanyang anak ay may karamdaman, tama? May sakit, may karamdaman, at ang maaaring magpagaling lang sa kanya ay ang ating Panginoon dahil siya po ay inaalihan ng espiritu, ng masamang espiritu, ng demonyo. Ang babaeng Kananin niya na ito, kilala na ang Panginoon. Mayroon po siyang number 1 na puso. 3 kinds of heart. Number 1, mayroon siyang close heart to the Lord. Mayroon po siyang malapiting puso sa Panginoon. Yes. Pansinin natin yung senaryo. Tumakbo siya kaagad Panginoon. Sabi ng babaeng Kananin niya, Panginoon, tulungan mo po ako. Wala siyang ibang nilapitan kundi ang Panginoon. Di po ba? Kaya sa gitna ng pagsubok at problema at suliranin na nararanasan natin, walang ibang pinakamasarap lapitan ang Panginoon. Yes. Amen. Or either kung dalahin man natin sa ospital o saan man, dapat number 1 na lapitan natin. Isanggunin natin yung mga problema at suliranin natin sa Panginoon. Ganyan po ang isang taong close heart siya sa Panginoon. Pag may problema, Lord, di ba? Sarap tumawag kaya sa Panginoon. Amen? Nandoon kagad ang saklulo ng Panginoon. Katulad ni Peter. Sabi ng Panginoon kay Peter, di ba? Nung nakita niya ang Panginoon, naglalakad sa tubig, Panginoon, paparianin mo nga ako. O, halika. Yeah, nung nandoon na siya, at may bagyo, di ba? Almost 40 feet yung tubig ng alon. Tapos ang hangin, hallelujah, halos gumagalaw na yung hangin sa kanyang mga tainga, naririnig niya yung ugong. Takot siya. Pero ang kagandahan doon is, nung lumulubog siya, Panginoon, help. Lord, help me, Lord. Di ba? Panginoon, tulungan mo ako. Sarap mong banggitin sa Lord. Amen. Na, Lord, tulungan mo po ako. Di ba? Ang sarap. Yan po yung pusong malapitin sa Diyos. Lahat tayo ganon. Pero minsan, sometimes, maraming beses, na yung pagiging malapitin natin sa Panginoon, tinitis ni Lord. Kung hanggang saan ka talaga lalapit sa Kanya. Kung hanggang saan ka talaga. Hallelujah. Yung pananampalataya mo talaga. Kung hanggang saan. Yung faith mo kay Lord.
Amen? Minsan, ititest ni Lord yung ating malapitin sa Panginoon. Iisnabin ni Lord. Di ba? Inisnab. Pero niya, inisnab ng Panginoon ang babaeng Kananeo. At lumayo ang Panginoon. Parang alam niyo yung isnab ba? Isipin na natin yung pinakamasakit na isnab. Yung pag lumapit ka tapos iismiran ka lang, hindi lang inismiran, tinitigan ka ng, parang gano'n, tinitigan ka mula ulo hanggang paa, tapos umalis, di ba? Hallelujah. Amen. Kakayanin pa ba natin? Kakayanin pa ba ng babaeng Kananeo kung ang kanyang puso lang ay malapitin sa Panginoon? Amen. Nakayanan niya po dahil may pangalawang puso. Di ba umalis ang Panginoon dahil ang babaeng Kananeo niya na ito, hinahabol niya ulit ang Lord. Bakit? Sabi niya, Panginoon, tulungan mo po. Dahil mayroon po siyang pangalawang puso, humble heart. Mapagpakumbabang puso. Kung tayo may malapiting puso, dapat mayroon tayong humble heart. Amen? Hallelujah. Susukatin ng Panginoon kung hanggang saan ka lalapit. Susukatin ng Panginoon yung pagiging mapagpakumbaba mo sa Kanya. Yes. Amen. Hallelujah. Yung babaeng Kananeo niya, nung lumapit ulit sa Panginoon, tulungan mo po ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, ang aking anak na babae. Pagalingin mo. Hallelujah. Sabi ng mga alagad, palisin mo siya, Panginoon. Magulo siya. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi pwede. Hindi ako sinugo. Ako'y sinugo lamang sa mga para sa Israel. Hindi ako pwede. Hindi pwede. Hallelujah. Yung pagiging mapagpakumbabang puso ng babaeng Kananeo na ito, tinitis din ni Lord kung hanggang kailan ka pakumbaba. Yung faith natin kay Lord, mga kapatid, hanggang kailan? Hanggang saan? Di po ba? Hallelujah. Dahil ang ating topic ay a faith that won't give up. Yung pananampalatayang hindi susuko. Hallelujah. Yung ating pagiging humble heart. Yung pagiging humble heart po na mayroon tayo. Minsan tinitis din ni Lord kung hanggang kailan ka magpapakumbaba. Sabi nga ng, gamitin ko lang yung word na ito, sabi nga ni Fernando po, kapag napuno na ang salo, kakalasin. Di ba? Kumbaga, ako na lang lagi. Lagi na lang ako. Kumbaga, grabe naman. Ginawa ko na nga lahat. Di ba? Minsan ganun eh. Yung pagiging humble heart, sa tinitis ni Lord. Amen? Hanggang saan yung pagtitiis na may. Sabi nga ng Bible na ang manatiling nagtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas, di ba? Pero yung tiis na yun, hindi tiis sa kahirapan, no? Alalo, tiis lang sa pagsunod sa Lord. Amen? Kasi kapag ikaw ay anak ni Lord, huwag ka magtiis sa hirap. Wala, ayaw din na Lord yon. Magtiis lang tayo sa pagsunod sa Panginoon. Magtiis lang tayo sa prayer meeting. Magtiis lang tayo dito sa pag-attend sa Zoom. Dahil lahat tayo busy, di ba? Lahat tayo may ginagawa actually. Di ba? Lahat tayo maraming abalahin eh. Di ba? Pero sa gawain ng Panginoon, puno-puno ng pagtitiis. Amen? Hallelujah. Kailangan talaga ibigay natin yung pinaka-the best sa Panginoon. Di ba? So, ayon mga kapatid, no, tinis ni Lord yung kanyang pagiging humble heart. Yes. Marami po yan. Pag ikaw ay humble, di ba? Ikaw ay mapagpakumbaba. Minsan alam mo yun, humble ka na nga, mapagpakumbaba ka na nga, abusuhin ka pa, di ba? Minsan gano'n. Diba? Tinitis eh. Inaalaw ni Lord, pero tinitis lang. Minumuld lang ng Lord yung kanyang puso. Hallelujah. Kaya, tinanggihan ulit siya ng Panginoon eh. Diba? Kung hanggang kailan. Pero alam niyo po, dito ko nalaman. Yung pagiging humble heart, mayroon pa palang pinakamas mababa doon. Yes, pag mapagpakumbaba ka, pwede pang sabihin na puno na ang salok, kakalasin. Punong-puno na ako. Yung punong-puno na ako. Sobra na. Di ba? Kalasin na. Di ba?
Hallelujah. Pero yung humble heart, mayroon pa palang pinakamas bababa sa humble heart. Yes, ito po yung panghuli. Yung panghuling damdamin, panghuling puso. Three kinds of heart. Number 1, hallelujah, close heart to the Lord. Number 2, humble heart. And then number 3. Di ba? Hallelujah. Pansinin natin, no, yung pangalawa, tapos pasok tayo sa number 2. Ang sabi po ng Panginoon, sabi niya, ngunit lumapit sa kanya ang babae. Ito yung pangalawa, no? Sabi niya, lumuhod ito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kanin ang pagkain ng mga bata. O ito na yung pangatlo, sorry. Ito na yung pangatlo. Lumapit siya, yung pangalawa ito. Hallelujah. Ito yung pangalawa. Sumagot si Jesus, sa mga naligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Yun, yung pangalawa. No? Tinry ni Lord yung pagiging humble heart niya. Alam niyo po, sabi ko nga po ang tao, tayong mga tao, pag alam mo tama yung hinihingi mo, tama, ikaw ay tama, nasa tama ka, tama talaga. Di ba? Tapos papakitaan ka ng hindi maganda, pero parang ganon, ay tika lang. Di ba? Yung pagiging humble heart mo, ay tika lang. Di ba? Hindi tama na ito. Sobra na ito. Di ba? Pirang isang gano'n. Pero ito, mga kapatid, tinry ni Lord ang kanyang puso. Ito yung pangatlong lapit mo. Ang pangatlong lapit ng babae, hallelujah, sabi po dito sa verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Di ba? Yung humble heart, tinry ni Lord. Humble heart na siya. Amen. Paano nakayanan ulit ng babaeng Canaanites na ito? Ito na yung pinakamababang puso. Yung pangatlong puso. Hallelujah. Una, close heart to the Lord. Pangalawa, humble heart. And then pangatlo, tolerant heart. Mapagparayang puso. Kapag sinabi mo kasing mapagparayang puso, walang quarrel na papasok. Walang kaguluhan na papasok. Ang isang pusong mapagparaya, parang nanay yan. Nakakainin mo na lang, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak. Di ba? Hallelujah. Tingnan natin yung senaryo. Sabi ng Panginoon, hindi ko pwedeng ibigay ito, yung pagkain sa mga aso. Pero anong sabi ng babaeng Canaanite? Nakipag-conversation siya sa Panginoon at ang sabi ng babaeng Canaanite, opo, Panginoon. Di ba? Nagparaya siya. I'm sorry sa word, pero yung damdamin ng babaeng Canaanite, amen, na bagamat masakit, bagamat alam niyang masakit, dahil tinuring siya kaso actually. Kasi hindi naman talaga siya, wala naman talaga ng plano-plano ang Panginoon sa kanya. Hindi naman talaga sinugo ang Panginoon para sa kanya. Nagkaroon lang ng pananampalataya itong babaeng Canaanite na ito. Kahit ibang lahi. Pero that time na ang gusto ng Panginoon, mga Israelites lang. No po? Pero ano sabi ng babaeng Canaanite? Opo, Panginoon. Kahit ang mga tuta man ay kumakain din ng mumo na nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Doon po nahabag ang Panginoon sa babaeng Canaanite. Doon po namangha ang Panginoon sa babaeng Canaanite. Doon po napabilib ng babaeng Canaanite ang Panginoon sa laki ng kanyang pananampalataya, hindi matinag. Hindi makilos-kilos. Hindi magalaw-galaw. Amen. At nung narinig ng Panginoon, ng ating Panginoon, yung conversation nila, yung sinabi ng babaeng Canaanite nila, opo, Panginoon, kahit ang mga aso man ay kumakain din ng mumo na nalalaglag sa pagmuntanin pa, namangha, Panginoon. Na hindi siya namangha na yung nahabag ang Panginoon at
alam niyo yun, napamangha ang Panginoon sa laki ng pananampalataya ng babae. Anong sabi ng Panginoon? O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Ngayon di mangyari ang hinihingi at doon di pinagaling ng Panginoon ang anak ng babae. Wow! Hallelujah! Ang isang mananampalataya na hindi matinag-tinag ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, hindi maigalaw, hindi maikilos sa gitna ng pagsubok at suliranin, sa gitna ng atake ng kaaway, sa gitna ng suliranin at pagsubok sa kanyang buhay. Una, mayroon siyang pusong malapitin sa Diyos. Amen. Yan yung una na puso. Close heart to the Lord. Lahat tayo may close heart to the Lord. Pangalawa, humble heart sa Panginoon. Yes, humble heart. Mayroon tayong mapagpakumbabang puso. At yung mapagpakumbabang puso, mayroon pang pinaka mas mababa doon. Yung tinatawag na tolerant. Mapagparayang puso. Amen. Hallelujah. Yung mapagparayang puso. Sabi naman ni Lord, di ba? Hallelujah. Sa gitna ng pagsubok, manahimik ka lang at tignan mo ang Panginoon kung siya makikipaglaban para sa iyo. Di ba? Hallelujah. Ang Panginoon ang siyang, alam niyo yun, ang Panginoon ang siyang ating pong, hallelujah, kakampi. Sabi nga ni Lord, kung ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, sino ang pwede lumaban sa iyo? Diba? Kaya kapag dumadanas ng problema, katulad ng babaeng Canaanites, mga kapatid, hallelujah, siya po ay nagkaroon ng pusong mapagparaya. Amen? Pusong mapagparaya. Pag sinabing pusong mapagparaya, hindi mo na iniisip kung tama o mali. Hindi mo na iniisip, hindi mo na sinusukat yung tama ikaw. Ang sinusukat mo na lang, hallelujah, ikaw ay mapagparaya. Pinapasa Diyos mo na lang lahat. Amen? Sa Diyos na lang lahat. Amen? Hallelujah. Iiyak na lang natin sa Panginoon. Parang ganun Iyak mo lang si Lord. Ayaw mo si Lord. Hallelujah. Siyang kumilos sa atin. Amen? Kaya nung narinig ng ating Panginoon yun, namangha talaga siya. Sabi niya, babae, napakalaki ng iyong anak. Hallelujah. Yung babaeng Kananenya na ito, mga kapatid, yung kanya pong pananampalataya sa Panginoon. Pananampalataya po ito Hindi naman siya lalapit sa Panginoon kung wala siyang pananampalataya. Diba? Na makamtan niya yung kanyang prayer. So, sa atin din, sa mga prayer request po natin, kung tayo man po ay almost a year na po yung ating prayer request, wala pang may patient. Patient lang. Amen? Tiis lang. Patient. Hallelujah. At antayin in the right time. Sabi naman ni Lord, yung panalangin natin, ang katugunan niya, teka muna. Diba? Wag muna. Kasi hindi pa panahon. Diba? In the right time. Kasi pag sinabing binigay ni Lord in the right time, diba? Kaya minsan may mga delay. Amen? Pangalawa, minsan hindi talaga pwede. Diba? For example, halimbawa, nakatira ka sa Riles, diba? Sa Home Along the Riles, tapos hihingi ka, Lord, bigyan mo ako ng Innova. Lord, bigyan mo ako ng Tucson. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Hindi bibigay ni Lord yun. Kasi saan mo ipaparada yung sasakyan mo nga naman? Diba? Kung ang hingin mo, Lord, bigyan mo ako ng trend. Bibigyan ka ng trend. Di ba? Hallelujah. Amen? For example, Lord, bigyan mo ako ng motorsiklo. Hindi ka naman marunong magmotor. Wala ka naman lisensya. Di ba? Papahabak ka lang. Parang ganon. Lord, bigyan mo ako ng 4 wheels. Wala ka naman. Hindi mo alam mag 4 wheels. At wala kang lisensya. Wala rin. Di ba? Sasabihin ni Lord, matuto ka munang mag-drive. Mag-drive ka muna at mag-license ka muna. Di ba? Minsan ganon. Hallelujah. Amen? Glory to Jesus. Kaya minsan ang Panginoon po, tumutugon siya. Hallelujah. Amen? Sa tamang panahon. Amen? Hallelujah. Pag sinabing wag, mapapahamak tayo. Baka may mas higit. Di ba? Baka may mas higit na mas pinaka-the best na alam ni Lord para sa akin. Pag sinabi naman ni Lord, bigay na. Diba? Yeah. Bigay mo na yan. Parang ganon. Bigay na yan, sabi ni Lord. Kasi na right time. Amen?
In the right time. Alam ni Lord ang ating kailangan. Si Haring Solomon nga, ang hiningi lang niya, naalis ang isda. Amen? Pero yung mga kailangan niya, dinagdag lang ng Panginoon. Bakit? Hallelujah. Dahil mayroon pong pananalig. Hallelujah. Hanggat tayo may pananalig na hindi makilos-kilos. Hallelujah. Laging tagumpay. Buhay pag. Amen? Hallelujah. Laging payapa yung ating puso. Pag ikaw ay may malapiting puso, may humble heart ka, mayroong kang mapagparayang puso, hallelujah. Amen. Laging may kagalakan sa paglilingkod. Laging may kasiyahan sa paglilingkod. Dahil ginagawa natin, sabi naman ni Lord, gawin natin ang lahat ng paglilingkod na tayo naglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Amen? Na tayong lahat ay ginagawa natin, anumang gawin natin, maglingkod. Amen? Yan ay gagawin lang natin para sa Diyos. Gagawin lang natin para sa Diyos. Amen? Last ko na po mga kapatid, testimony. Dito sa church, mayroon po ako naging member. Yan, na-share ko na rin actually kay Ma'am, Sister Ma'am Beverly. Abay, nag-love gift lang siya ng almost 30,000 dito sa church. Hallelujah. Siyempre, pinapadala sa amin at alam ng mga leaders ko. Po, at yun ay ibabayad sa church. Aba, gusto na niya, binili na niya yung aking pagiging pastor. Grabe. Kung pahiyain ako, kung anuhin niya ako, parang minamaliit na ako. Hallelujah. Yung ginawa niya, sabi ko sa kanya, yung ginawa mo pagtulong sa church, hallelujah, ginawa po ninyo yan para sa Diyos. Hindi porkit nagbigay kayo ng ganung kalaki, binili niya yung aking pagiging pastor. Ipinupus ako sa social media, sinisiraan ako sa social media. Grabe. No? Parang minaliit na ako doon. Sabi ko, sa Lord mo naman ginawa yan. Sabi ko, sa Lord naman ginawa. Nangyari, dahil hindi siya tumigil at tuloy-tuloy, nagbaranggayan, hingi siya ng tawad sa akin. Sabi ko sa barangay sa kanya, yan ay binigay mo sa Panginoon. Hindi sa akin ginawa mo sa Panginoon. So may mga tao pala gano'n. Hallelujah. Na akala nila pag malaki-laki na yung kanilang nagagawa sa Lord, sila na yung parang kakaya-kayanin ka lang, parang gano'n no? Hallelujah. Binarangay ko, alam niya ni Ma'am Beverly. At rin siya. Pero sabi ko, lahat ng ibinigay niyan, sabi ko, refund na natin para tapos ang usap, sabi ko. Yun ay ibinili namin yung iba ng mga instrument. Ganyan. Hallelujah. Amen. Kaya salamat sa Lord. Alam nyo, yan ay pinadadaan lang tayo ni Lord sa mga trials na yan dahil minumold ni Lord din ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hanggat di tayo pinadadaan sa mga ganyang punto, hindi tayo natutunan. Hindi tayo nagmamature. Higit sa lahat, hindi tayo nagiging strong yung personality natin na harapin ang mga pagsubok, ang mga trials, ang mga ngalan ng paglilingkod. Katulad ng babaeng Kananenya. Nangyari ito, trials ni Lord. Alam na ni Lord, naniniwala po ako, alam na ni Lord kaya ng babaeng Kananenya. Hindi naman siya gaganunin ni Lord nang hindi kakayanin ng babae. No, ng babaeng Kananenya. At maging ang mga alagad ay nagulat. Sa pinakitang pananampalataya na mayroon ang babaeng Kananenya. At praise God, tinugon ni Lord ang kanyang kahilingan. Yung babaeng Kananenya tinugon ng naging answered prayer po siya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa lahat ng mga may prayer request, patience lang tayo. Antayin natin ang katugunan ni Lord at 100% bibigay. Amen? Tayo po yung manalangin. Father God, salamat po sa gabing ito. Salamat Lord sa platform ng Daily Devotion, Lord God. Salamat Panginoon sa aking mga kapatid na narito sa platform. Dalangin ko po Panginoon ang protection and provision mo. I speak healing, I speak blessing, I speak provision, Father God, in the mighty name of Jesus. Sa lahat, Lord, ng nasa platform, I speak victory sa aming buhay in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God.
Hallelujah. Binabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pasasalamat. Yung aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you po mga kapatid. God bless po. Amen.